Kaya naman to sa gitna. Mabuti mababa na. Lagi na lang ito nitaasan ni Kuya Ray. Hayaan nyo. Mamaya, tatayo dito si Ma'am Kay. I-adjust naman niya yan. Okay. Maganda. Tayo puro. Tingnan nyo nga yung kaliwat kanan nyo. Ilan ang lalaki? Ha? Good. Good. Pag nag-rapture ngayon, walo lang? At least hindi, 7. Pero, mabuti pa rin ang Diyos. Kasi, nung unang faith night natin, may bagyo. Sumunod, meron pa din. Ngayon, meron pa din. Pero hindi dumating. Natakot siya dahil pinalangin. Ayun. Siguro pinagpastingan ninyo si Crising, no? Kaya hindi tumuloy sa atin. but the Lord is good. The Lord is good. Because this is the day that the Lord has made. So we will rejoice. Ganun na talaga yung rejoice nila. This is the day that the Lord has made. So we will rejoice because He is good. Bakit siya good? Dahil nandito tayo ngayong gabi. Nagising tayo kaganinang umaga. Pinakain tayo ng 3 beses. Hindi talaga kayo nag-fasting, kayo na pang-4 na. Pinainom tayo ng ilang beses na malinis na tubig, no? So talagang makikita mo ang kabutihan ng Panginoon. Sa isang linggong itong binigay niya sa atin, tunay na mabuti siya dahil sinamahan niya tayo sa lahat na ating ginawa sa buong linggong ito. Okay? So, sa gabing ito, nais din natin i-prepare ating mga puso. Hindi lang tayo nandito dahil Dabar Cards. Hindi lang tayo nandito dahil, ano ba yung ABS-CBN? Kapamilya. ABS-CBN ba yun? Tama. Hindi lang tayo nandito dahil kapuso. Dahil nandito tayo dahil gusto nating bigyan ng pasalamat ang ating buhay na Diyos. Okay? Shall we all stand? And WLT will lead us in singing for tonight. Thank you, Lord. Gandang gabi po sa inyong lahat. Hello, Mike. Sino po yung nag-fast? Yung totoo po. Sino po? Yung totoo po Hindi naman sa pagkain lang, abstain from social media, anything that hinders us from thinking and worshiping the Lord po. Kasi po parang naniniwala po ako sa gabing ito na lahat po ng faithfully or religiously or totoong nag-fast, talagang ginawa niya. Expect, receive your prayers today will come true. Maniniwala po ba kayo doon? Amen. Hallelujah. Tayo po yung manalangin muna. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Muli kami narito upang purihin ka, pasalamatan ka. Salamat, wala na pong bagyo. For past 2 weeks, binagyo kami. Lord, alam ko, ngayong gabi, babagyuhin mo kami ng pagpapala, ng presensya mo. Salamat po, Panginoon. At naniniwala po kami, by heart, sa aming puso, Panginoon, na hindi kami lalabas sa lugar na ito, na hindi mo kinatagpo ang bawat isa. Bawat isang pangangailangan, bawat isang prayer request, bawat isang pakiusap sa iyo. Lord, it's a done deal. We claim it tonight in Jesus' name. Amen.
Hallelujah. Let's praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Di kukupas ang iyong pag-ibig. Oh, hallelujah. Di kukupas ang iyong pagmamahal. Kailanman saan man man pagdaanan. Pag-ibig mo'y aking naranasan. Salamat, salamat Panginoon. Salita mo, O Diyos, ang aking gabay. Kagalakan mo, O Diyos, ang lakas kong tagay. Kailanman saan man, anumang pagdaanan, di mo ako pababayaan. Pagsamba at pagdadakila, alay sa'yo, Ama, o aking Diyos. Tunay ngang walang katulad, ang kapangyarihan, ang kalwalatian, sa'yo ang magpakay. Hallelujah. Salamat, salamat Panginoon. Salamat po, salamat. Kailanman saan man, anumang pagdaanan, asa sa'yo'y natagpuan. Ang ating Opo, Panginoon, salamat po. Kapangyarihan at kalwalatian, ito magpakailan, Ama. Diyos, tunay ngang karapat-dapat, papuri at pagsamba at pagdadakila, alay sa'yo, Ama, o aking Diyos. Tunay ngang walang katulad, kapangyarihan at kalwalatian, sa'yo kapangyarihan at kalwalatian, sa'yo Oh, hallelujah. Ang papuri at pasasalamat ay sa'yo magpakailanman, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Salamat, salamat, salamat. Purihin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa dakilang katapatan mo sa bawat isa. Kailanman, Panginoon, hindi mo kami iniwan. Kailanman, hindi mo kami pinabayaan. Maraming salamat po. Nawa, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pagsamba sa gabing ito, maging masamyong ito, Panginoon, sa iyo. Pinupuri ka, Panginoon. Salamat po. Sa diyang kay buti ng ating Panginoon, Opo, magpapatat sa habang panahon, maging sa kabila ng aming pagkukulang, biyaya mo'y patuloy
Salamat. Tulad ng pagsilang ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, kapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay. Salamat. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito buhay. Oh, hallelujah. Kaya, O Diyos, ika'y aking purihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat paghati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka ng labi namin, purihin ka ng aming puso. Walang ibang Diyos maliban sa iyo, Panginoon. Purihin ka. Yeah. Kaya, O Diyos, ika'y aking purihin. Hallelujah. Sa buong mundo'y dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay. Salamat, Panginoon. Ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Hallelujah. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos.
Purihin ka, Panginoon. Salamat po. Purihin ka. Hallelujah. Pwede ba nating bigyan ng napakalakas na pagpupuri ang ating mahal na Diyos? Mabuti siya! Mabuti ang Diyos! Mabuti ang Diyos! Hallelujah! 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 You are so good! You are so good! You are so good, Panginoon! Maraming salamat, O Diyos. Hindi ka nagbabago, hindi ka nagkukulang, hindi ka nagpapabaya sa inyong mga anak, O Diyos. Kaya karapat-dapat kang purihin. Karapat-dapat kang purihin sa gabing ito. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo, sa lahat ng nagawa mo na sa buhay namin, at sa lahat ng gagawin mo pa sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat po. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Okay, upo po muna tayong lahat. Sabi nga, walang katulad ang ating buhay na Diyos. Karapat-dapat siya, hindi siya nagbabago, hindi siya nang iiwan, hindi siya nagkukulang, bagkus patuloy na rin tayong sinasamahan. Kung ang isang tao ay mabuti sa inyo, anong gagawin ninyo? Anong sasabihin ninyo? Ang sasabihin ninyo? Okay. So, ang Diyos natin ay napakabuti. Di ba? So, ibig sabihin, nag-uumapaw yung ating dapat na pasalamat sa ating mga puso ngayong gabi. Ha? So, hindi ako tatawag ng 3, 4, 5. Kung sino na lang po yung gustong magpasalamat kung talagang pinapatunayan ninyo at napatunayan nyo na ang kabutihan ng Diyos. Stand up on your feet and say, God is good. Okay, 1, 2, bahala na kayo kung ilan tayo. Ayan. Unahan ko na. Ayan. Thank you, Lord, talaga. Kasi sa totoo lang, hindi ko na naihingi ng prayer to sa prayer warrior. Nung malaman ko po yung bilas ko na confine, tapos kinuhaan siya ng bone marrow. Tapos hindi talaga ako nakakatulog. Parang pagising-gising ako. Tapos siguro sabi ni Lord, kailangan ko siyang kausapin. Nag-pray ako. Alanganing oras nun. Sabi ko, Lord, alam ko na pagsubok lang sa kanya yung kasi, sabi ko may mga anak pa siya na kailangan siya. Sabi ko, dugtungan pa yung buhay niya, tsaka siya lang akong nakakaalam. Yun ang panalangin ko sa kanya. Tapos, ilang araw, punta yung bayaw ko na dumating na yung result. Sabi niya, negative. Hindi siya nag-leukemia kasi alalaki na yung pasa. Talagang kinakabahan na siya. Kaya sabi niya, Ate G, okay na ako. Sabi ko, oo, basta anin mo lang yung sarili mo kako at angkinin mo na hindi lalala yan. Tsaka yun, thank you Lord, yun yung pinagpapasalamat ko kay Lord kasi dininig na naman niya ang panalangin ko. Kaya isa pa yon yung thank you Lord, yung friend ko na isasama ko na. Ayan, kaya hindi niya alam na pinag-pray ko siya na maisama ko siya dito. Kaya ngayon, alam na niya yan. Naiyak din siya. Iyakin talaga kami niyan. Kaya magkasundo kami. Parehas kaming masaya, parehas kaming iyakin, parehas kaming gala. Ayun yun. Kaya talagang swak na swak kami niyan. Thank you Lord sa kanya ang papurit pasasalamat.
naka-live po. Ay, actually, nanonood naman po ako pag naka-live, pag nasabay. Magandang gabi. First time din. At ito po, nagpapasalamat. Lagi naman. At matagal ko na rin ginusto na makarating dito sa inyo. Dahil kay G at siyempre dahil parang, oo, maraming pagbabago. Maraming pagbabago na nangyari na rin. At alam ni, yung unang-una yung anxiety, yung takot. Actually, talagang ayokong natutulog mag-isa. Kasi may fear. Mahilig matakot. Nung nagsimba ako dito, nawala yung fear. Yes, 2 days pong wala akong kasamang mga anak kasi tatlo lang kami. 2 days akong walang kasama. Pero wala. Parang wala lang. Tsaka yung fear ko sa mga anak. Kasi di ba, pagdating sa mga anak tayo, aminin natin, napakababa ng ating kalooban. Kahit nagsisisi kami, pag about na sa mga anak, ayan na yung, actually mga anak ko tuwing gabi na dumadating, 2:00, lalo na panggabi kasi BPO siya. Ngayon nawala na yung fear ko. Gigising na lang ako, nandiyan na siya. Kasi pinapanalangin ko bago ako matulog. Yes, nas maging safe. Pero dati grabe, tinatawagan ko pa yan si G. Na pengi naman load, tawagan ko yung anak ko kasi wala pa. Pero ngayon, talaga nagpapasalamat ko kay God. Yun ang isa sa nawala sa akin. Yung takot, kasi kasalanan pala yung matakot. Parang wala kang tiwala kay God. Kaya ngayon, wala na lahat. Thank you, Lord. Tayo magpapasalamat sa Diyos, di ba? Prayer fasting month, totoo po yun. Kumikilos ang Diyos, lalo na sa mga nagpa-fasting. Hindi po isang kwento ang fasting, kundi parte ng isang mananampalataya ang fasting. Lalo na kung may mga bagay na may trouble tayo sa buhay, mas malaki po ang ganapin ng fasting. Talagang bubuhos siya ng biyaya. Sa totoo lang po, yung fasting, hindi naman kailangan pag malaki kung ano yung ginagawa mong pagpapast. It's between you and God. So far, meron po ako mga nakalista doon sa aking prayer list. Pero nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon kasi hindi pa tapos. Wala pang ending yung aking ginagawa na pagtitika. Pero nasasagot na po niya. Kaya tunay na napakabuti po ng Diyos kung gaganapan natin yung dapat nating gampanan. Yun lang po isang bagay na nasa isip mo nga lang eh. Pinagkakalob niya. How much more yung pinagtitika mong mga bagay, hindi po kaya niya ibibigay? Di po ba? Yung mamamangha ka na lang, yung simpleng-simple, katulad po nung na-post ko nga bigla eh. Magbe-birthday po ang inyong lingkod, pero hindi ko kayo iniinyayahan kasi wala naman akong handa. Ganon. Pero yung, alam nyo yung biglaan na gusto ko yun. Hindi pa naman si rice cooker namin, pero nasa luma. Ano ba yung tag doon? Obsolete. No. Pero ginusto ko yun, naisip ko lang, sana meron akong detached na gano'n. Pero kanina, ibinigay sa akin ng bunso ko. Kaya sabi ko, Lord, thank you. Thank you so much. Kumbaga, hindi kasama yun doon sa tinitika, pero pinagkakalob ng Lord. Kaya bilang mga mananampalataya at bilang prayer warrior, huwag po tayong susuko. Mabuti po talaga ang Diyos. Salamat po sa Panginoon nakapag faith night. Kasi 2 faith night na wala po ko kasi laging namamaga yung braso ko. Namamaga pa siya tapos schedule ko na naman ang injection. Umiyak po ako talaga kasi sobrang sakit. Doble-doble tapos namumula po at nangangati. And humingi po ako ng prayer sa prayer warrior. And sabi po ng butihing pastora ay magpa-check up kasi hindi nawawala yung lagnat ko. On and off. Nagpa-CBC po ako. Tapos nagpatingin na rin ako.
kinabukasan schedule na naman ng injection ko. Hindi po ako nagpa-injection kasi masakit pa yung braso ko talaga. Pero ngayon, magaling na po. Salamat po. Ang last dose ko na lang ay July 29. So, nakapahinga yung dalawang braso ko. And salamat din po sa Panginoon. Salamat po. May trabaho na po yung bunso kong anak. And thank you, Lord. Sumweldo kanina. Intriga kay nanay. Purihin ang Diyos. Napakabuti po ng ating Diyos. Kahit ano pong hingin natin sa Kanya, basta taimtim tayong nananampalataya at laging humihingi ng guidance niya, dinidinig po ng Diyos. Kaya salamat po sa Panginoon. Salamat at magandang gabi. Amen. Thank you, Lord. Muli, nakap-attend po ako ng Faith Night. Iba po talaga eh. Ang sarap. Pag may chance talaga, lalo mga nasa live stream, pag may chance po, attend po tayo ng Faith Night. Bukod po doon, ako po nagpapasalamat sa Panginoon unang-una. Yung opportunity po na maka-enroll sa FBC. And, busy po ako. May work, single mom, may mga ministries. Pero, pag inuna mo talaga si Lord, iba po yung iba yung tag dito, iba yung parang fulfilled ka, contented ka. Pag sinusunod mo si Lord, kahit pagod ka na, basta sundin mo lang si Lord, iba po yung feeling. So meron po akong class ng Saturday, 4 hours po yun, and then Sunday din. Thank God po sa kalakasan and sa opportunity na makapag-aral ulit. And alam niyo po yun, yung isang life verse ko po kasi Matthew 6:33 eh. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unexpectedly po, kagabi, nakaka-receive ako ng increase ulit sa allowance naman. Hallelujah. Alam niyo po yun, hindi mo ma-outgive si Lord eh. Kasi God has been generously giving me po sa sahod ko po. Sobrang thankful na po ako. Pero hindi po natatapos ang Diyos. Basta unahin po natin siya. Marami pa po siyang kayang ibigay sa atin. Kaya sobrang salamat, Lord. Hindi ko pa inaasahan, pero patuloy po siyang binibless po ako. Sobra pong natutuwa ako sa kabutihan at sa goodness, generosity po ng ating Panginoon. Glory to God po. Amen. Praise the Lord. Hello, naingit ako kay Ate Esther. So thank you, Lord, din, dahil I had the raise sa work. Yeah, and aside from that, thank you, Lord, din, dahil sa opportunity na may FBC extension po talaga. Kasi nakakapagpatuloy kahit papaano, unti-unti. And naka-align naman po lahat ng schedule and all. Tuition na lang. Pero God will provide po. At sa raise po ng sahod, kasi malaking bagay talaga siya sa buhay ko. Lalo na po kasi yung prayer ko before na makalipat ng apartment to be on my own. For my family na may titiran sila pag gusto ko sila dito mag-vacation, ganun. Kasi dati po may kasama ko dyan sa bahay. Thank you, Lord, kasi akala ko po by mid-year pa yun mangyayari this year. Pero nung March po, nakalipat na ako agad. So, provision din po financially. Kasi I didn't think ko talaga na makakalipat ako that month. So, ilang months din po ako sa bagong apartment. And sa protection din po, syempre, araw-araw. And this year so far, ang dami naipon eh. Pero, isang ma-raise ko na lang po. Din po, thankful ako dahil sa work ko na collections. Ngayon, monthly naman po target. Thank you, Lord, sa incentives talaga. And a very answered prayer po kasi sabi nga ni Lord sa akin, just go. And He will walk with me naman all throughout. So I give all the praises to the Lord. Thank you.
Di ko na itataas to. Praise God, I'm alive. I am alive. Yeah, that's very true. I'm alive. Uh, Two things that I always ask sa prayer request. Sa mga nakakausap ko pag prayer time, wisdom and strength. Lagi po yun dalawa. Wisdom para sa ministries and strength para sa katawan ko. And yung una muna sa wisdom, being in the treasurer ng Foursquare the whole Foursquare is not a joke. But I enjoy it. Para maisip nyo lang. Hindi naman, nakakapagod siya sa isip, pero I enjoy doing it. Kasi na-apply ko yung mga management engineering principles ba sa pag-a-analyze. So, nag-enjoy po ako dun sa ginagawa ko. Yung discovering things, no, ganun. Pero syempre, pag nag-report ka na sa taas, no, kailangan mo ng wisdom talaga kung paano may pe-present yun na maintindihan nila. Ayun. Nag-abstain po ako talaga nung breakfast na yun just to pray for my report, ganyan, para mas maging maayos. At praise God po sa maayos na report. To be continued kasi marami pa akong ipapresent. To be continued. Yun po. Salamat sa Diyos. Pangalawa po, nakwento ko na po sa iba na bakit first time ko yata sa biyahe ko na, kasi kaya ko yung biyahe ko. Kahit wala akong kasama, ako lang, kaya ko yung bag ko, kaya ko yung backpack ko, kaya ko yan, hilain. Pero itong trip na to, hirap po ako. Hindi ko alam kung bakit. hindi ko ma-spelling talaga. Kapag nagdi-descent, sa descent na ng eroplano, siyempre, bakit para akong hindi ako makahinga? Ganon. Dati naman wala yan sa akin. It's so easy for me sa ganyan. Pero this time, iba. Like, talagang wala kang tatawagan talaga. Siyempre, no? Wala kang tatawagan, kundi si Lord talaga. Talagang magpe-pray ka, magre-review ka, lahat ng verses na kaya mo i-quote mo talaga. Landing naman, ganyan, pero nung naglalakad na ako, tas yung backpack ko medyo mabigat. Medyo mabigat siya. Parang, oops, gagana na naman. Salamat sa Diyos kasi may tubig na dala tong kasama ko, si Pastor Anelli. So, pinainom niya ako. Naubos na yung tubig ko kasi nga, kailangan kong oxygen, baka kailangan ganon. Yun, salamat sa Diyos, nakaraos naman na ganon. Pero, ramdam ko yun, at ito lang po yung hotel, yan lang po yung church na kung saan kami nagmi-meeting sa Davao. So, konting lakad lang yun. Mga ilang meters lang yun. Mga 100 meters siguro yun. Gaganon lang ako, tapos yun na. Talagang nahirapan na po yung puso ko. Pero nabasa ko naman yung kalagayan ng puso ko nitong huli. Parang naintindihan ko naman na wala akong problema. Parang binabasa ko naman siya. Kaya parang, alam niyo po yung inhale, exhale, okay naman yan. Nasusunod ko naman na siya. Pero, alam mong there's something wrong, no? Pero alam niyo sa mga ganong moment, when you have really no one else to go, Psalm 124, the last verse, the Lord, my help is in the name of the Lord, the maker of heaven and earth. Yan po yung verse ko. Okay? My help is in the name of the Lord, the maker of heaven and earth. I have a helper. I have help. In time of my need, I have help. When no one is around, I have help. Kaya salamat sa Diyos, nakarating naman po na maayos. And the extra blessing ay nag-meet kami bigla ni Pastor Ellie and Sister Raquel Balbuena, our assistant pastors before in this church. Kaya salamat sa Diyos, nakapagkwentuhan kami ng mahabang-mahaba. May baon akong suha tuloy dahil sa kanila na wala ako talagang balak ko bumili. Pero salamat sa Diyos, nakarating ng mapayapa po. I am alive. That's why thank God for the breath in my lungs and the wisdom that He always gives me sa lahat na aking ginagawa. To God be the glory. Wala na. So, sa lahat ng ating narinig na mga testimonies, ang sarap pakinggan, no?
Para nakikita mo talaga na mabuti ang Diyos. Yung kay Sister, anong pangalan niya? Kay Sister Pressy, fear not, for He is with us. Kay Maring Virgie, He's still the healer. Huh? Kay Madam, kay Aw, He provides everything. At Esther, if He delight ourselves, He will give the desires. So, parang sarap. Sa nasa susunod, hindi lang tayong tagapakinig. Hindi. Magbigay din tayo ng pasasalamat. And kay Ma'am Kay, pagod na kasi yan si Ma'am Kay. Nagbagyo, nagdabaw. Buti na nga, hindi nila siya sinama doon sa Korea eh. Grabe. Pero mabuti pa rin ang Diyos sa kanya. No? Nag-iisa lang kasi siya, Dem. Wala kasi si Mama. Hindi lang si Mama, Dem. But still, the Lord is good. So date ngayon is July 16. May naalala ba kayo ng July 16? Ano yon? Ako pa lang yata ang buhay nun. Di ba? Di ba? 1990, no? 1990. Si Sambo, yung panganay ko, 5 months pa lang noon. Noong 1990 na yan. Naranasan ko talaga yan. Salamat sa Panginoon. Dahil naranasan ko talagang maglakad. Dahil di ba lindol yon? Naranasan ko talaga maglakad from TM Calaw to Cubao. Pero 27 years old pa naman ako noon. Hindi ngayon. Pag ngayon na, wala na. Patay na. 35 years na yung lindol na yan, no? 27 pa ako noon. Naglakad kami dahil walang masakyan. Aha. Hindi ko na alam, Pastor, ilang oras. Basta madaling araw na ako kami nakarating ng Cubao. Pagdating ng Cubao, Pamarikina, tinapon na kami doon sa mga truck ng mga army. Doon kami sundalo. O mataas. Di syempre may taga-tulak. Pero, mabuti pa rin ang Diyos. Mabuti pa rin ang Diyos. Nakarating ako noon na Marikina. Bago pala ako dito noon ng mabuti at mapayapa. But thank you, Lord, dahil 1990 hanggang ngayon, hindi nagbago ang Panginoong Diyos. He is the same. Hindi siya nagbago. Mabuti pa rin siya. Okay? So, tingin nga sa kaliwat kanan, sino ang may Bible? Kabisado na ni Maring Virgie. Ate Miriam, may Bible. Very good talaga ito sa Ate Miriam. Oh. Sige, pakitingin sa kaliwat kanan, sinong may papel? Ang ating series for this month, sa ating, masasabi ko sana, magkamali na naman ako, breakthrough na naman sasabihin ko din. Sa ating faith night is, wag nyo ilagay. Ano daw ang ating series? Mag-ayuno muna. Okay. So first speaker natin, nag-discuss siya na it is biblical. Na makikita sa Biblia ang ating pag-aayuno. And the second is, tingnan nyo nga sa kaliwat kanan, sino yung malungkot? Siguro nag-ayuno yan. Ay, hindi, masaya lahat. Ibig sabihin, wala nag-ayuno. kasi nga, di ba, sabi, nung second speaker natin, share natin, hindi makikita sa mukha, sa itsura natin. Bagkos sa ating mga puso, kung talagang totohanan tayo sa ating pag-aayuno. Ngayon, mapapakinggan na naman natin ang ating pangatlong topic. Bahala na siya mag-explain. Ang ating speaker ay isang, babae. Hindi siya mataba. Matangkad, hindi mataas. Matangkad siya. Maganda. Hindi siya tahimik. Hindi. Hindi siya tahimik. Kung dancer siya. Oo. Kung matangkad si Ma'am Kay, matangkad siya, pero hindi siya malaki. Kung mamita ako ni Zed, siya naman,
lola ni Zen. So, tinatawagan ko na po si Risa Santiago ngayong gabi. Sabi ko, tinatagalan pa, kinakabahan ako lalo. Lalo akong kinakabahan. Magandang gabi po sa inyong lahat. May share din ako doon sa 1990 na lindol. Hindi kasama yun pero naglalaba ako. Tanghali, if I am not mistaken, tanghali, after lunch tayo. Naglalaba ako noon. Siyempre, bago pa lang kayo mag-asawa, wala kami washing machine, so hand wash. Aba yung sampayan namin doon sa likod bahay, gumagano yung mga sipit. Gumagano yung sampayan at mga sipit ay umaalog. Sabi ko, ala, nilindol, kinuha ko yung dalawang anak, kapasa ako sa loob, doon kami sa ilalim ng mesa, nagpalipas ng hilo. Ayan, kasi ang lakas po talaga. Ayan, praise God. Diba? Ang dami natin mga kwento tungkol doon sa doon sa lindol. Imagine kung dito yung nangyari sa atin. Anyway, salamat sa Diyos. Ngayon pong gabi, ako po ang naatasan na mag-share ng word. Teka lang manalangin po muna ako para lumilipad. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa gabing ito. Salamat po sa pagkakataon na maibahagi ang iyong salita. Salamat po sa wisdom na ipagkakaloob mo po, Panginoon. Ikaw po ang mangusap. Marami pong salamat. In Jesus' name, amen. Ang sabi po ng mga prayer meeting ko nung Monday sa Luzon, UFW. Kasi hindi po binura yung, nag-create lang po sila ng bagong GC for the new district president. So, na-maintain po yung luma. So, every Monday po ay meron kaming prayer meeting. Sabi po ng aming leader, ang magka-closing prayer si Crying Lady. Tawanan sila. Alam ko na ako yung sinasabi niya na Crying Lady. Ayan. Kaya kung ako ho ay iiyak ngayon, alam niyo na kung yun talaga si ako. Okay. So, ang topic po natin for tonight ay yung purpose of fasting. So, ano ba daw po yung hangarin natin pag tayo ay, dapat ng puso natin pag tayo po ay nag-aayuno. So, unang-una, hindi para pagtrabahuhan ang pagpapala o biyaya ng Diyos. So, hindi daw tayo nag-fasting o nag-aayuno para masabihan na tayo ay may ginawa tayo para tayo ay pagpalain. No? Kasi nauuna lagi naman yung pagpapala ng Panginoon sa atin. And we realize na pinagpapala tayo ng Diyos. Kaya we give back sa Panginoon. Pangalawa, hindi daw po para pamalit sa pagsunod sa Diyos. Paano pamalit? Ano yun? Halimbawa, may pinapagawa si Lord, hindi mo nagawa or hindi mo ginawa. So, mag-aayuno na lang ako. Ganun ba yun? Or, so parang naging reserba na lang. Parang naging reserba na lang yung ayuno para lang masabi na ikaw ay may sumunod sa Panginoon. So, hindi po siya reserba. At pangatlo, hindi po para hangaan ng iba. Katulad nga na na-share last week na hindi dapat natin pinapakita, pinagmamalaki na tayo po ay nag-aayuno. So, it is between you and the Lord. So, ito po daw ang dahilan o ang hangarin dapat ng ating puso para sa pag-aayuno. Number 1, the purpose of fasting. Sabi po, to strengthen our prayer. Fasting doesn't mean God hears our prayer more, but it changes our prayer. It brings urgency and force to our pleading to the Lord. So sinasabi po dito na nagiging mataimtim. No? Parang merong meron kang pagmamadali at kataimtiman, kalaliman ang iyong pag-aayuno, yung ating pananalangin para sa pag-aayuno. So, meron po tayo diyaang verse, makikita po natin sa Ezra 8:23, sabi po diyan, so we fasted and petitioned our God about this, and He
answered our prayer. Ayan. So, ito po kasi si Prophet Ezra ay na-captured po sila ng mga Babylonians that time. At babalik na po sila kasama ang ibang Hudyo sa Jerusalem. So yun po, pinangunahan po niya silang lahat na mag-ayuno at manalangin na mayroon silang kaligtasan sa kanilang paglalakbay. Ayan. At meron pa pong isa. Ate. Ayan. So, Nehemiah 1:4, pakibasa po. Ayan. Ang nangyari naman po dyan kasi, meron pong nakarating kay Nehemiah na balita na yung mga Hudyo doon sa Jerusalem ay kinukutya ng mga foreigner. Imagine nyo, tayo yung taga rito tayo, tapos yung mga foreigner dito na mga afam, small tayo, parang ganon. At saka nabalitaan din po niya na yung gate po ng Jerusalem ay nasunog. So yun po yung ginawa niya. Ano po, sabi diyan, for some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. So, ayan po. At sa pangatlong example po, sa Daniel 9:3, sige po, pakibasa uli. Ayan. So, pinapakita po dyan yung talagang pag alam ni Daniel, na kailangan talagang manalangin. No po? Ang nangyari po ka dyan ay meron pong nabalitaan niya na yung 70 years na ang Jerusalem ay magiging, ano bang tawag to? Kumbaga po sa litrato, imbis na colored ang Jerusalem, lively. Magiging black and white po for 70 years ang Jerusalem. So, ganun po siya. Malungkot, basta, ganun po magiging itsura ng Jerusalem. So, kaya po, ginawa po yan ni Daniel. Okay, so number 2, to seek God's guidance with prayer. For us to become receptive to God's guidance. So, para po, magkaroon tayo ng inclination na i-receive po yung guidance ng Panginoon sa atin. Sabi po sa Judges 20:26-28, pakibasa po. And fellowship offerings to the Lord. Ayan. So, yung buong hukbo, kumbaga, no? So, sila po, ang sitwasyon po kasi dyan, kasi nagigerahan na po sila. So, yung mga Benjamites ay mga Israelites din po. Pero, kaya humingi sila ng guidance sa Lord. Sabi nila, Lord, gigirahin pa ba namin itong mga Benjamites? Mantalang, mga Israelites din naman sila. Pero, ang instruction sa kanilang Panginoon, sige, ako ihahain ko sa inyo, parang ganon. Akong bahala, akong magbibigay ng, tawag doon, tagumpay, yan, correct, tagumpayan sa inyo. Yan, thank you po. Okay. Okay, next, number 3, to express grief. Ayan. Expressing grief is one of the primary reasons for fasting. When we grieve, we don't have appetite. Tama ba yon? Pag tayo ba ay nag-grieve, wala tayong pakilasa, ganun. Fasting is our body's response to grief. So, totoo pala. Wala tayong ganang kumain pag tayo ay malungkot, no? Meron tayong pinagdadaanan, iwan tayo ng mga natin. Bawa, yung anak mo bumukod,
parang hindi ka makakain kasi namimiss mo si anak, ganyan. So, ayun. Sabi po sa 1 Samuel 2 Samuel 1:12, where David and his men mourned, wept, and fasted till evening for their friends, enemies, and nations. So sabi po dyan, ayan, so ayan. Kasi nga po, sige po, pakibasa na lang. They mourned and wept and fasted till evening for Saul and his son Jonathan, and for the army of the Lord and for the nation of Israel, because they had fallen by the sword. So si David po, kahit na noong una mabait si Saul sa kanya, pero on the latter part, gusto na siyang patayin, di po ba? So kahit na ganun yung ginawa sa kanya ni Saul, nag-ayuno pa rin po siya nung malaman niya po na namatay si Haring Saul, gayon din po si Jonathan, na body-body niya, at yung ibang mga kasama nilang army. Yan. So, ilagay po natin sa puso natin na hindi lang yung mga body-body natin ang ipipray natin o ang ipag-aayunan natin, ilalapit natin sa Panginoon, kundi yung hindi natin masyadong bate. Ayan, ilapit din po natin sa Panginoon. Ayan. Lamnadis. Okay. Number 4, to seek deliverance or protection from enemies or circumstances. So sabi po sa 2 Chronicles 20:3 and 4, sabi po dyan, alarmed, Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord, and he proclaimed a fast for all Judah. The people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek Him. Ayan. So nagsama-sama po sila para ipanalangin na hindi sila matalo ng mga kalabang nakapaligid. Kasi ano po yun 4 po na mga hukbo yung pupunta sa kanila para sila ay sakupin, patayin, at marami pang iba. Okay, number 5, to express repentance and return to God. Ayan. 1 Samuel 7:6. Yan, pakibasa po. Ayan. So makikita po dito na na ang nangyari po yung lahat sila parang inatasan nila as leader na si Samuel. Kasi siya din po yung naging parang nag-convince sa kanila or nagpahayag sa kanila na dapat na sila ay balik laob sa Panginoon. Okay? So, kailangan natin na magpakumbaba lagi sa harapan ng Diyos. Katulad po yung isa sa mga pinakamasamang hari sa kasaysayan ng Israel na si Ahab, na po siya, na nagkaroon din po siya ng tiwala sa Panginoon dahil pinakita ng Panginoon kung gaano niya kung paano yung naging pagpapala pinagkaloob niya sa mga Israelites. Kumbaga, yung pagiging hari niya naging mapagkumbaba siya. Hindi niya na. At saka yun, pati rin pa sa pinakamatuwid na hari sa kasaysayan ng Israel na si David, na kung saan po kung saan po yung kahit na siya kasi pwedeng ako ang hari, pero si David po kahit na siya yung hari, talagang nagpakumbaba po siya sa Panginoon. Nakita naman po natin na siya yung, sabi nga po, the king who seeks the heart of God. Ayan. Okay, number 7.
1 Kings 21:27-29. Fasting is an expression of humility. Number 6, to humble oneself before God. Okay, yung 1 Kings pala, 21:27-29, yung verse, ayan. Ay na-preempt ko pala, yun kanina. Sige, when Ahab heard those words, he tore his clothes, put on sackcloth and fasted. He lay in sackcloth and went around meekly. Then the word of the Lord came to Elijah the Tishbite. Have you noticed how Ahab has humbled himself before me? Because he has humbled himself, I will not bring this disaster in his day, but I will bring it on his house in the days of his son. So ayan po yung nakita ng Panginoon kung gaano naging mapagkumbaba po si Ahab. Kaya sabi ni Lord, sige, patatawarin na kita. Hindi ngayon mangyayari, yung dapat na mangyari. Kaya lang, di ba, yung consequences pa rin ng ugali niya before, yung anak niya po ang makakaranas ng parusa or ng wrath ng Panginoon. Okay, so number 7. To express concern for the work of God. So Nehemiah 1:3 and 4, they said to me, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down and its gates have been burned with fire. So, sabi po sa Isaiah 58:37, why we have fasted, they say, and you have not seen it, why we have humbled ourselves, and you have not noticed. Yet on the day of your fasting, you do as you please and exploit all your workers. Okay. Your fasting ends in quarreling and strife, and in striking each other with wicked fists. You cannot fast as you do today and expect your voice to be heard on high. Is this the kind of fast I have chosen? Only a day for people to humble themselves? Is it only for bowing one's head like a reed and for lying in sackcloth and ashes? Is that what you call a fast, a day acceptable to the Lord? It is not this kind of fasting I have chosen, to loose the chains of injustice and unite the cords of the yoke, to set the oppressed free and break every yoke. It is not to share your food with the hungry and to provide the poor wanderer with shelter. When you see the naked, to clothe them and not to turn away from your own flesh and blood. Okay? So, dito po makikita natin yung burden para sa gawain ng Panginoon. Dahil yung pag-aayuno, ipinakita po dun sa first part ng yaan, ay hindi, yung dalawang klase po ng pag-aayuno ang pinapakita. Hindi lang basta yung pakitang tao, kundi dapat may gawa. Ano po? Hindi lang parang nagmamagaling ka, nag-aayuno ako, ito ginagawa ko, pero dadagdagan po natin. Kasi yun po yung gusto ng Panginoon, na yung pag-aayuno natin, may kasamang gawa din. Kasi burden nga po, dapat yun kaya nating magbigay para sa iba na sinasabi sa atin ng Panginoon. Okay, para number 9, to overcome temptation and dedicate yourself to God. So, sa Matthew 4:1-11. So, ayan po yung nangyari kay Panginoong Jesus. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Jesus answered, it is written, man should not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. If you are the God or the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands,
so that you will not strike your foot against a stone. Jesus answered him, it is also written, do not put the Lord your God to the test. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Jesus said unto him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only. Then the devil left him and angels came and attended to him. So, dapat sa atin pong kaya po yan, isa sa mga hangarin ng ating pag-aayuno ay para po mapagtagumpayan ang tukso sa atin. Meron akong testimony kanina kahapon, sakit ng tuhod ko. No? Sakit ng tuhod ko. Sabi ko, Lord, tuhod ko parang ganun lang sabi ko kay Lord, tuhod ko Ganun, tapos konting patunog na ganyan. Hanggang kanina po na naliligo ako, meron pa rin siya. Sabi ko, paano ba yung wording ko kanina? Anyway, basta sabi ko na lang, ikaw, Satan, wala kang karapatan na ganyanin ang tuhod ko. Mag-share pa ako mamayang gabi, umayos ka, sabi ko gano'n. Tapos, in Jesus' name, nireview ko po talaga siya. Praise God. Wala na po siya sakit, naglalakad ako from Santa Teresita hanggang dito. Diba? Talaga ang Diyos ay mabuti. Salamat sa Panginoon. Okay, so yun po. Kasi pwedeng sabihin ko na, teka lang, baka pwedeng iba, pwede mag-back out, o pwede ba? Pero syempre, hindi pwede. Hindi tayo ipapahiya ng Panginoon. Sabi niya, sige, pumunta ka. Ako bahala. O, di ba? Kaya nandito po ako ngayon. Katulad din ang sabi ni Pastora na, can you share this ministry with me? Sabi ko, Pastora, nasa meeting po ako. Sige po, mamayang gabi, i-check ko po kung ano yung laman ng inyong message. Pagdating ng bahay, nabasa ko naman siya ng Hindi ako sumagot ng gabi yun. Kaya bukasan pa ako sumagot. Pastora, pag-pray niyo ako, huwag niyo akong iiwan sa panalangin. Sabi ko sa kanya, the kaba is real. Sabi ko gano'n. Ay, nako. Praise God dahil nawala naman yung kaba. Pero kanina talaga, ang haba naman ng nakabahan ako lalo. Ang haba ng pasakali. Okay, number 10. Okay, number 10. Ayan, to express love and worship to God. Siyempre, kaya natin ginagawa ang pag-aayuno dahil mahal natin ang Panginoon at gusto nating purihin ang Panginoon. So, sabi po sa Luke 2:37, ayan, and then was a widow until she was 84. She never left the temple but worshiped night and day, fasting and praying. So, iyan po ay si Ana. Si Ana po siya. May asawa po siya. Siyempre, biyuda na po siya ng time na yan. Pero may asawa po siya. 7 years po silang nagsama, tapos namatay. Simula po nung mabiyuda siya, ay yan na po ang kanyang ginawa. Nandun siya sa templo ng Panginoon, nagsisilbi, nagpe-pray at nagpa-fast. So, ayan po. So, yan po yung mga purpose ng pag-aayuno. Ayan, hangarin ng ating puso sa pag-aayuno. Okay. So, ayan. So, dadakutan po tayo sa ating prayer items. Okay. Unang-una po ay, paki-flash. Ayan. So, magkaroon po muna tayo ng personal prayer na bawat isa. The next po ay dudako po dito yung magkakasunod na maglilid sa atin in prayer. Sige po, tayo po ay pumikit at manalangin.
Hallelujah, Father God. Narinig mo po ang aming mga panalangin. Alam ko po, Panginoon, na sa tamang panahon, ipagkakaloob mo po ang katugunan sa lahat ng ito, Panginoon. Yung desires ng puso ng bawat isa, Panginoon, ay ninatataas at inilalapit namin sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon. Purihin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Teka lang, meron pa pala akong isang testimony. Ayan. Iniipit-ipit ko to kasi kailangan medyo salamat sa Panginoon kasi po yung kung yung iba hindi nakakaalam, ang mabait ko pong asawa ay nagsisimba na. At kasama po yun sa mga pinag-fasting ko before. Sama po yun sa mga talagang iniluhod ko sa Panginoon. At alam ko meron pa siyang isunod na iba. Only in His perfect time. Kaya hindi po ako nagsasawa na lumapit, maluhod, at itaas sa Kanya lahat. Maraming po salamat, Lord God. Talaga, salamat po. Okay, sige po. Tinatawagan ko na po yung may assignment para sa hindi po ba alam, Sister Rose. Ikaw po yung nasa number 1 prayer. Ayan. Surprise po ba? Ayan. Si Sister Rose po ang ating magli-lead for our number 1 prayer. Pwede ka rin mo ng testimony bago Sige po, lahat po ay mag-agree para po sa ating, ipanalangin po natin yung ating mga pastor, ating mga leaders, at maging yung ating national leaders. Sige po. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Salamat, salamat Panginoon sa gabi pong ito. Alam po namin, Panginoon, na nandito ka, naririnig mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Sa oras pong ito, Lord, tinataas po namin ang aming mga leaders, Panginoon. Lord, dito si Pastora Kay, Pastor Nolen, Pastora Glo, Panginoon, at si Pastor Martin, Lord God. Alam mo rin po, Panginoon, ang mga struggle po nila, Panginoon, sa buhay. Alam mo rin po yung mga pinagdadaanan nila, Panginoon. Continue, Lord God, to provide all their needs, Lord, to give them strength, anointing, oh Lord God, lalo na sa paghahanda po nila ng mensahe, Lord, para sa bawat linggo sa aming mga kakainin, Panginoon, spiritual, Panginoon. Marami pong salamat. Marami pong salamat, Panginoon. Continue to anoint their minds, Lord. Kung ano yung naisin mo, yung puso mo, Panginoon, ay maging gayon din po ang tibok ng puso po nila, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa buhay po nila, sa patuloy na pagpapagamit po nila sa inyo, Panginoon, sa inyong ubasan, Panginoon. At continue to guide them, Lord. Give them wisdom sa paglilid po sa amin, sa pagpapastol po sa amin, Panginoon, ng mga flocks, Panginoon. At maging yung mga pastors, Lord, mula Luzon, Visayas at Mindanao, Panginoon, mga Foursquare churches, Lord God. Even the national leaders, Lord, kay Pastor Delphine, kay Pastor Sam, Lord, sa lahat ng mga board members po, Panginoon, na lagi pong sa kanilang pagmi-meeting, sa kanilang pag-uusap, Panginoon, oh God, makita po nila, Panginoon, yung patuloy na para sa kabutihan po, Panginoon, ng mga Foursquare churches, Panginoon, sa buong bansa, Panginoon. Marami pong salamat at patuloy nyo nga pong gamitin ang bawat churches, Panginoon, Lord, para maabot po, Panginoon, yung mga hindi pa po naaabot ng inyong mga salita. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka sa kabutihan mo at katapatan mo, Panginoon. Sa pagtugon mo, Panginoon, ng aming mga panalangin. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Ayan. So, next po na prayer item. Ayan. Si Pastora Glo. Praise God. Yung ating pong prayer item sa healing, kasama po ang physical, mental, spiritual, and emotional.
For tonight po, kung andito kayo and if you have somebody in your family, relatives, kaibigan, na nangangailangan ng panalangin, pwede po kayo mag-represent sa kanila. At kung kayo naman po ay nandito and you feel something for your body na nangangailangan ng healing, pwede niyo pong ipag-lay hands at tayo po yung mananalangin. Sabi po ng salita na po na napakinggan po natin, di ba, we are adopted children of God. Kaya ibig po sabihin, we can always come sa throne ng Panginoon. Lahat po tayo. So as I pray, pwede po tayong tumayo lahat at anumang part ng body na nangangailangan ng healing, you just lay your hand. Okay? At tayo po yung mag-agree sa panalangin na ito. Hallelujah, Lord. Oh, hallelujah, Jesus. We thank you, God. We thank you, God. We thank you, God, for adopting us, Lord. We thank you, God, because of that, we could come to you anytime. We could come to you anywhere, Lord. And even for tonight, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa bingkat binigyan niyo kami ng access, Lord, sa inyo, sa pamamagitan po ng pananalangin. O dakilang Diyos, naniniwala po kami sa inyong salita. At kayo nagsabi pa, Panginoon, na kayo ang aming dakilang manggagamot. You are our great healer, Lord. And you are the God, Panginoon, na hindi nagsisinungaling sa inyong salita at hindi pa nagsisinungaling sa inyong mga kapangako ng kagalingan. Kaya, Panginoon, inaangkin po namin sa gabi po ito that you are the God who is able, Lord, to restore back the strength, to restore back the health, Panginoon, ng inyong mga anak. Anumang karamdaman meron sa katawan, Father, we continue to declare and decree that in the name of Jesus and through the blood of Jesus, we receive healing. We receive healing right now in the name of Jesus. Panginoon, yung mga kapatiran po namin who are suffering, Lord, even, Panginoon, sa mga diseases, Panginoon, that it may cost their life. We continue to believe, Lord, that you are at work, Panginoon, sa buhay po ng kapatid ni Sister Emmy, sa buhay po ng kapatid ni Brother Rizal, na may mga cancer po, Panginoon, sa buhay po ni Kuya Jojo, sa buhay po ng mga kapatiran, mga kaibigan po, Panginoon, kamag-anak, na merong cancer. We believe, Lord, that you are the God above cancer. You are the God above those cancer cells, Panginoon, and you are able to melt down, and you are able to die down those cancer cells in the body of your people. Oh, we believe, Lord, that you are at work in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, even, Lord, yung mga kapatiran po namin na may PCOS, may myoma, may mga cysts, Lord, at any part of their body. We believe, Lord, na kaya pong tunawin sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus. Panginoon, kaya niya pong pagalingin anumang karamdaman ito. Lord, yung may mga ubo, sipon, lagnat, yung may mga trangkaso, Panginoon, oh, dakilan Diyos, let your healing touch be upon them, O God. And we believe, Lord, that you are able to give, Panginoon, yung malalakas na immune system, Lord, para po ang bawat anak niya ay magkaroon ng kalakasan na nagmumula sa inyo. O dakilan Diyos, yung mga high blood, yung pong diabetes, Panginoon, any kind of diseases, Lord, yung gout, yung arthritis, Lord, yung hypertension po, Panginoon, lahat ng ito, Lord, kaya niya pong i-align yung body namin into a normal functioning. Kaya niya pong gawin itong normal, O God, in the name of Jesus. Yung may mga sakit sa kidney, sakit sa puso, Panginoon, even in the liver, Lord, and any part of the body, Lord. Panginoon, naniniwala kami that you are at work. You are at work because you have said so, Lord. And we believe, Lord, that you are at work right now. You are the God who continuously give healing to your people, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, at kami po ay nananampalataya, Lord, because you have given, Lord, the
binigyan kami ng free access, Lord. Ang lahat ng aming panalangin, Panginoon, ay nakarating sa inyo ng trono ng biyaya. At ngayon pa lamang, dakilan niya, nagpapasalamat kami sa katugunan ng panalangin namin. Even, Lord, we remember in prayer, Lord, Pastor Monching, Lord, Bargos, Panginoon, na hindi natuloy ang kanyang operation dahil sa pagkakaroon niya ng mataas na blood pressure, Lord. We believe, God, na kaya itong gawing normal, Lord. Normalize niyo po, Panginoon, yung functioning ng kanyang body, ng kanyang puso, Panginoon. O, dakilan niya, we believe, even God, yung pong Panginoon na pagkakabalam, you have a purpose, Lord. And let that purpose be happened in His life po, Panginoon. Because kaya niyo pong gumawa ng miracle, Lord, eh. Kaya niyo gumawa ng miracle sa pamamagitan nito. Kaya niyo gawin ng miracle, Lord, that prostate, Panginoon, ay gagaling, Panginoon, sa pamamagitan namin yung salita. Kaya salamat po, Panginoon, kayo ay kumikilos, may ginagawa po kayo sa buhay po, Panginoon, ng kapatid po namin na si Tatay Monching, Lord. Thank you, oh God. Salamat din po, Panginoon, sa mga kapatiran po namin ng palamang kinikilos na, Lord, ang kagalingan ng buong buo, Panginoon. You continue, Lord, give healing. Give healing spiritually, Lord. Sa mga nangangalapan ng kalakasang spiritual, you give healing emotionally, Lord. You give healing, Panginoon, sa lahat po ng mentally na upset, Lord, na depressed, Lord. Ang lahat po, Panginoon, ng aspeto ng aming buhay. You can make us whole. You can make us whole, oh God. Thank you, Heavenly Father, and that wholeness, Panginoon, ay nagmumula sa inyong anak na si Jesus. Maraming salamat po, dakilan Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka po namin sa katugunan ng panalangin po namin. Sa inyo po ang papuri sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen. Ayan. Next prayer item po ay prayer for the nation. Pastor Nolan. Pastor Nolan. Tago ka talaga to sa haligin, oh. Tago to sa haligin. Doon lang siya kanina, nawala. Sige po. Yan. Si Tatay Monching po ay nakapag-stress test na kanina. Yan. At na-normalize naman na po yung BP. Schedule na lang po ulit. Yan. Nag-high blood po talaga siya pag hindi nakakakain. Kaya pinagpa-fasting kasi siya. Okay po. Tayo po yung manalangin para sa ating bansa. Sabi nga ni Ate Joy kanina, July 16 ay pag-alala ng lindol. 1990 po yun. No? 1991 yung pinatubo naman. Same day. Same date po. Yan. Hindi pa po tapos ang July 16. Kaya manalangin po tayo. At Israel po, isama na rin po natin. Panginoon, maraming salamat dahil alam namin na Ikaw ang gumawa ng langit at lupa at lahat ng mga nandirito sa mundong ito, Panginoon. Ikaw ang may kontrol, Ikaw ang may akda. Salamat, Panginoon, dahil ginawa mong itong mabuti at hindi makakasama sa amin. Kaya't patuloy na dinudulog namin ang pag-iingat mo sa amin, Panginoon, na ang mga nature na ito ay ma-enjoy namin at hindi ito magbigay, Panginoon, ng anumang mga pagpapahirap sa amin, Panginoon. Ingatan mo kami, ilayo sa anumang kapahamakan at patuloy na ang mga anghel mo ang magbantay sa amin, Panginoon. Spare us, Panginoon, sa mga baha. Spare us, Panginoon, sa mga lindol na nakakamatay at nakakabigay perwisyo, Panginoon. At maging sa mga wars, Panginoon, ingatan mo ang aming bayan, Panginoon. Ilayo mo kami sa mga ganitong sitwasyon at kung ano pang pwedeng ikakapahamak ng aming bayan at lahat ng bawat Pilipino, Panginoon. Salamat sa pag-iingat mo. At patuloy, ang bayan ding ito, Panginoon, ay pagpapalain ang bayan ng Israel. Dahil nais namin, Panginoon, na pagpalain mo rin ang aming bayan. Kaya't sa pagdulog namin sa bayang Israel, Panginoon, patuloy na mangusap ka sa bawat isa na nariyan, Panginoon, mga Israelites, mga
nakatira dyan, Panginoon, na patuloy sa inyo lumapit, sa inyo makakilala, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil patuloy mo ring iingatan sila at yung mga wars, Panginoon, na nangyayari doon, ilayo mo rin sila, Panginoon, sa kapahamakan. Salamat sa pag-iingat mo, yung pamumuno ng leaders nila, Panginoon, i-anoint mo, samahan mo sila, Panginoon, na patuloy ikaw ang kanilang tawagin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpapala mo sa bayang ito dahil pinili mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, next po. Hindi ko makita. Ayan. So, ayan po. Magkakaroon po tayo ng groupings. 5 packs po. Tapos, one will lead, the rest will agree. So, ayan po yung mga prayer items. Sige po, ano po tayo? Tagli-5. Groupings po, 5 tao per group. Tapos, pili na po kayo kung alin ang inyong pangungunahan sa lahat ng items na nandyan po sa ating yan, sige po. Ayan. 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 Sige po. Pwede na po kayong mag-usap-usap kung alin po dyan ang inyong ililid in prayer. Sige po. Wala lang, kinukuha na nga ako. So, yung number 1 po, JCLAM staff, JCLAM CS at saka JCLAM Student Center, Wisdom, Knowledge, and Unity. Number 2, UFM, UFW to be an inspiration to the young families. Number 3, FYC and the young professionals, Jesus be the center of their families, and life partner chosen by God. So, number 4, youth, teens, and FCM, protection, guidance, wisdom in their studies. At saka yung number 5 po, yung grace building po natin. Ayan. Praise God. Praise God.
Hallelujah. God hears us and God answers our prayers. Amen po. Okay po, pwede na po tayong lumapit din po dito para sa ating pagbibigay ng ating offering. At sa ganun din po sa mga nasa live stream, meron po tayong account na nandyan po sa ating FB page po. Ayan. Habang nagbibigay po ng offering para po sa ating mga announcements, this coming Sunday po ay meron pong Youth Camp Echo. Yan. Ito po ay headed ng MMND, ng ating district. Kaya, di ba kasal? Ay, hindi ba? Hindi pala tayo kasali. Sila lang. Na-announce ko lang, hindi pala tayo kasali, sila lang. Okay? Yan. So, lahat po ng MMND pera J-Clam. Kung hindi po kayo taga J-Clam, kasali po kayo dito sa ating announce Camp Echo. Yan. Pero meron pong gawain po ang ating mga FYC and FSY, yung Beyblade Tournament po. Yan. Kung gusto nyo pong maki-join, friendly competition lang po ito. Punta po kayo dito. Mag-register po kasi limited lang po yata yung ano. Yan. Kung wala kayong Beyblade. Yan. Beyblade. Yan. Kung wala kayong Beyblade, yan, pwede naman po yung trompo. Yan. Isalin nyo na lang yung trompo nyo. Okay. Ano ba yung announcement? Yan. Yung prayer and fasting po, meron pa rin tayong 2 Wednesdays. Kaya tuloy-tuloy po na dito po ang ating faith night. At kung hindi pa po kayo nakapag-fast, yan, subukan nyo po na mag-fast po. Okay? Yan. Isa po itong spiritual discipline na kailangan po nating sundin din. Okay? Hindi lang po prayer. Okay? Kung wala na pong alabaster sa August 3, yan, paki-prepare na lang po. Huddle last Saturday po ng July. Okay? So, tinatawagan ko po si Kuya Nats para po sa ating closing prayer. Sige po, tayong lahat po ay tumayo. Hallelujah. Taas po natin yung kamay po natin. Panginoon, maraming salamat po for the word today. And we pray po, Panginoon, and seek your guidance. Thank you, Lord. Hayaan niyo po yung puso po namin ay maging mabuting soil that we can plant, that you can plant the seed and let it grow sa aming pong buhay. And may we see also the fruit of this word, Lord, sa buhay po namin. And we pray for protection sa aming pong pag-uwi. Maging po, Panginoon, doon sa mga nanonood sa aming live stream and yung mga kasama po namin sa bahay, sa buong family po namin. Each member, Lord, protection, Lord, from every harm. Protection from accidents, Lord God. Protection po, Panginoon, sa sakuna. And also, Lord, we are praying for protection din, Lord, sa mga health po namin. Maraming salamat po. May we enjoy the rest of the day as we go home and even the fellowship of our brethren. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen.